Kumusta mga brad? At ito na nga po, tuloy na nga po nilabas ni Suzuki ang kanilang pinakabagong classic scooter. Napantapat nga po nila doon sa Faccio tsaka sa Giorno. At wag ka, baka lang tapalodo nito. Kaya kapag nabangga ka nito, bali ang buto mo. Or di naman kaya UP lang yung tapalodo. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa kayong walang kwentang channel, huwag ka na mo-subscribe. So yun na nga. Ito na nga po at nilabas na nila ang kanilang Suzuki Access 125. Ikaw parad kung papipiliin ka sa tatlo, alin ba yung sayo? Yung Faccio, yung Giorno o ito? Kung sa bagay magkakatalo din naman sa presyo. Kung alin yung mas abot kaya, doon talaga sila. Pagdating naman sa forma, okay naman siya. Classic nga po na may lapat ng pagka-India. Syempre alam nyo naman yung mga design doon sa kanila. Bulky yung ka, tapos maliit yung gulong. Pero kahit nga po ganoon, hindi pa rin natin maalis na kasama siya doon sa The Big 4. At marami nga pong naniniwala kapag The Big 4 yung motor mo, matibay yung motor mo. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Suzuki Access 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Pwede siyan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.3:1. Pagdating naman po sa kanyang pakal, ito pa ay merong 8.3 horsepower, 6,500 RPM, 10.2 Nm of torque at 5,000 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.3 liters fuel ang capacity na kumukonsumo naman na po ng 57.3 kilometers per liter. So yan nga po yung claim nila. Na para sa akin nga po, napakatipid na yan. Ang layo na nang mararating ng 1 litro mo pag nagkataon. Ang sukat ng kanyang gulong 90/90/12 sa harap at 90/100/10 sa likuran. So kung maalala nyo nga po dati, yun po ang dahilan kung bakit na-bash yung Suzuki Bergman 125. Maliit kasi yung mga gulong niya, tapos bulky pa yung kaha. Pero sa ngayon naman, parehas 12 inches na yung mga gulong niya. Pero binabash pa rin. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system. Ang kanyang seat height ay mataas na 770mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 106 kg. So para nga po sa isang 125cc na classic scooter, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED yung headlight tapos yung taillight niya, pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Pagdating naman po sa kanyang gauge panel, dito na magkakatalo. Kasi meron pong analog tapos meron din pong naka-TFT display. Sa madaling salita, ito nga po ay mayroong dalawang variants. Yung standard na naka-analog tapos yung Ride Connect naman na naka-TFT display. Isang old school at isang modern. Bahala ka na sa dalawa kung alin dyan yung trip mo. Syempre, mas moderno, mas mahal. Ganun lang naman kasimple yun. At ito nga po ay hindi po nakakilis. Disusi pa rin yung gamit sa kanya. At ang nakakatuwa pa nga po dito sa motor na ito, meron pa din po siyang kickstart. Na malaking tulong nga po just in case na hindi gumana yung push start mo. Pero ito, may push start ka man o wala, gagana talaga to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion. At good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At ito na nga po ang pinaka-importante usapin ngayon.
yung presyo niya. So nabanggit ko nga po kanina, meron siyang dalawang variant. Itong standard nga po na nagkakalaga ng 84,900 pesos. At yung Ride Connect nga po na nagkakalaga ng 93,900 pesos. So sa TFT display lang siya at saka yung sa Smart Connect lang nagkaiba. Pero 9,000 yung lamang niya. O diba? Kaya maging wise ka na lang sa pagpili. Kung sa tingin mo wala ka namang pake sa TFT display na yan, doon ka na sa analog. Pinaka main purpose naman talaga ng motor, idalhin ka doon sa mga lugar na pupuntahan mo. Sa bungan, sa bar, sa hotel, sa motel, basta kung saan ka naman pumupunta. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.